Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Lolo Roberto. Dito sa ating mahal na bansang Pilipinas, ang mainit na pandesal tuwing umaga ay higit pa sa simpleng pagkain, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang bawat bagong araw sa loob ng maraming taon. Sa mahabang panahon ng aking pagtatrabaho, naging masipag ako. Nakapag-ipon ako ng mahigit sa 5 milyong piso sa aking bangko. Akala ko, ang halagang ito ay sapat na upang mabigyan ng tunay na kapayapaan ng asawa kong si Maria, pati na rin ang anak naming si Angel at ang kaniyang asawang si June. Ngunit habang tumatanda ako, natuklasan ko ang isang lihim na hindi kayang iturong ang pera. Ang tinapay na galing sa lupa ay kayang busugin ang ating katawan, ngunit may isang uring gutom sa ating kaluluwa na hindi kayang pawiing 5 milyong piso. Ito ay isang malalim na paghahanap sa kahulugan, ngubuhay na tanging ang langit lamang ang makakasagot. Bago ko ituloy ang pagkukuwento tungkol sa naging pag-uusap namin ng aking abogado na si Ate Ramos tungkol sa aming kinabukasan, maaari niyo bang isulat sa comment section kung mula sang lungsod o probinsya po kayo nanonood ngayon. Nais ko po kayong makilala. Gichu! Bagamat ang kwentong ito ay binuo upang mas madaling maunawaan ang mensahe, ang aral at katotohanang ibinibigay nito ay tunay na mahalaga at may malaking halaga para sa ating espiritual na aspeto. Sa mga sandaling ito, habang hawak ko ang isang tasangang mainit na kape at pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpata ng ulan sa labas ng aking bintana, nais ko kayong anyayahan na maglakbay pabalik sa aking nakaraan. Ako si Roberto, at sa loob ng mahabang panahon, ang buong buhay ko ay umikot sa isang bagay lamang, ang paghahanap ng tinapay. Noong ako ay bata pa, ang pandesal na binibili namin sa kanto tuwing madaling araw ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng kaligtasan. Nakita ko ang aking ama na gumigising ng alas 4 ng madaling araw upang magtrabaho sa bukit. Nakita ko ang kaniyang makamay na naging magaspang at puno ng kalyo dahil sa pahawak nga. Araro sa kaniyang pawis at pagod. Ang tanging hangat niya ay makaroon kami ng sapat na tinapay sa hapagkainan. Doon ko natutunan ang isang aral na dinala ko hanggang sa aking pagtanda, na ang buhay ay isang walang katapusang pakikibaka para sa tinapay mula sa lupa. Nang makaroon na ako ng sariling pamilya, nang mapangasawa ko si Maria, nangako ako sa aking sarili na hindi sila makakaranas ng gutom. Naging masikasik ako sa aking trabaho, nagtrabaho ako bilang isang kargador. Naging ahente, hanggang sa unti-unting umangat ang aming buhay, sa loob ng mahigit 40 taon ng aking buhay. Tanging isang layunin lang ang nagpatakbo sa akin, ang makapag-ipon. Ang makapagtabingang sapat na pera upang kahit kailan ay hindi manginik ang kamay ni Maria sa pag-alala kung saan kukuhang pambiling bigas. Natatandaan ko pa ang araw na iyon, nakaupo ako sa tapat ng aking lumang mesa, hawak ang aking passport sa bangko, nang tiningnan ko ang huling balanse. Nakita ko ang numerong matagal ko nang pinapangarap, 5 milyong piso, 5 milyong piso, inulit-ulit ko yon sa aking isipan, 5 milyong piso, para sa isang ordinaryong tao na tulad ko, ang halagang iyon ay parang isang higanteng bundok ng tinapay. Akala ko oras na maabot ko ang 5 milyong piso, ana ang lahat ng aking takot. Akala ang aking kaluluwa ay sa wakas makakapagpahinga na dahil kampante na ako sa aking hinaharap. Ngunit habang tinititigan ko ang matitik na iyon sa papel, isang kakatuwang pakiramdam ang lumitaw sa aking dibdib. Hindi ito ang kagalakang inaasahan ko. Sa halip, nararamdaman ko ang isang malalim na katahimikan na tila ba ay nagtatanong, Roberto, ito na ba iyon? Ito na ba ang lahat? Ang 5 milyong piso ba na ito ang magpapahinto sa iyong pagkabalisa sa gabi? Ang perang ito ba ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa iyong asawang si Maria? Napatingin ako sa aking makamay. Makamay na ngayon ay kulubot na. Makamay na ibinigay ang buong lakas para sa tinapay mula sa lupa. Naisip ko ang aking anak na si Angel at ang kaniyang asawang si June. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng marangyang bagay na kaya kong bilhin, ngunit sa tuwing kami ay nakakasama-sama sa hapagkainan,
nararamdaman ko na may kulang pa rin. May isang uri ngang gutom na hindi kayang busugin ng kahit anong masasarap na ulam sa aming lamesa. May isang uri ngang uhaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong mamahaling inumin, ang tinapay mula sa lupa, ang prang pinahirapan ko, ang 5 milyong piso na aking inipon. Lahat ng ito ay kayang sustentuhan ang aking katawan. Maari nitong bayaran ang aking magamot, maari nitong kumpunihin ang aming bahay, maari nitong bigyan ang aking pamilyang komportableng buhay, ngunit habang tumatagal, napagtatanto ko na ang aking espiritu ay tila ba unti-unting nagugutom. Nagugutom sa isang bagay na hindi nabibiling piso o sentimos. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising ako at napapaisip, bakit kahit mayroon na akong 5 milyong piso sa bangko, pakiramdam ko pa rin ay wala akong bitbit. Bakit sa kabilang lahat ng tagumpay na ito, mayroon pa ring malalim na puwang sa aking puso na tila ba humihingi ng higit pa? Ito ang tinatawag nating gutom ng kaluluwa. Isang gutom na nilikha ng Diyos sa loob nating lahat. Isang gutom na hindi kayang tugunan ng anumang bagay na galing sa lupang ito. Sinasabi ko ito sa inyo, hindi dahil minamaliit ko ang halagang pagtatrabaho. Ang sipag ay isang biyaya, ngunit ang pagkakamali ko ay ang maniwala na ang tinapay mula sa lupa ang tanging kailangan ko para mabuhay. Nakalimutan ko na ang tao ay hindi lamang binubuong laman at dugo, tayo ay may espiritu. At ang ating espiritu ay hindi kumakain ng pra, ang ating espiritu ay hindi nabubusok sa karangalan, kaya naman nang maupo ako kasama ang aking abogado na si Ate Ramos. Habang pinag-usapan namin ang paghahati-hati nga aking ari-arian, hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait. Tinanong ako ni Ate Ramos kung sigurado na ba ako sa aking maga-desisyon tungkol sa 5 milyong piso. Tumango ako, ngunit sa lup-lup ko, gusto kong sabihin sa kaniya na, Ari, ang prang ito ay papel lamang na madaling masira. Ang tunay na kailangan ng aking pamilya, ang tunay na kailangan ko ay isang bagay na hindi mo kayang isulat sa kontrata. Dito nagsimula ang aking paglalakbay sa pag-unawa. Ang pag-unawa na tayo ay nilikha na may isang gutom na tanging ang langit lamang ang makakasapat. Ang tinapay na mula sa lupa ay mapapanis. Ang pera ay maaring mawalan ng halaga. Ngunit may isang uri ng pagkain, isang uri ng suplay, na hindi kailanman maubos. Habang nagpapatuloy ang ating kwento, nais kong pagnilayan ninyo ang inyong sariling buhay. Kayo ba ay kasalukuyang naghahabol sa tinapay mula sa lupa? Nararamdaman niyo rin ba ang puwang na iyon sa inyong puso kahit tila maayos naman ang lahat? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Tulad ko, baka panahon na rin upang hanapin natin ang tinapay na tunay na makapagbibigay sa atin ng kapahingahan. Muling magandang araw sa inyong lahat. Muli ang inyong Lolo Roberto. Narito tayo sa ikalawang bahaging ating paglalakbay. Nakaraang kabanata, ibinahagi ko sa inyo ang tungkol sa aking pinahirapang 5 milyong piso. Akala ko noon, kapag narating ko na ang rurok ng tagumpay, ang lahat ay magiging perpekto na. Ngunit sa kabanatang ito, nais kong dalhin kayo sa loob ng aking tahanan, sa gitnang isang masaganang hapagkainan, kung saan ko natuklasan ang isang nakakalitong katotohanan. Isang gabi, nakaupo kami sa aming hapagkainan. Ang lamesa namin ay puno ng masasarap na pagkain, mayroong mainit na sinigang, mayroong crispy pata, at siyempre, ang paborito naming lahat na sariwang kanin at mainit na pandesal. Kung titingnan mo kami mula sa labas, iisipin mong kami na ang pinakamapalad na pamilya sa aming barangay. Wala kaming problema sa pambayad, enerhe kuryente. Wala kaming inaalalang utang. At mayroon kaming malaking ipon sa bangko na umabot sa 5 milyong piso. Ngunit habang pinakmamasdan ko ang aking pamilya sa ilalim ng liwanag ng aming chandelier, nakita ko ang isang bagay na hindi kayang itago ng karangyaan. Tiningnan ko ang aking asawa, si Maria. Siya ang aking katuwang sa loob ng mahigit 40 taon. Ngayon, hindi na niya kailangang maglaban ng mano-mano. Hindi na niya kailangang maklakat ng malayo para mamalengke dahil may sasakyan na kami.
Pero habang hinihiwa niya ang kaniyang pagkain, napansin ko ang kaniyang nga mata. Mayroong isang uri ngang pagkapagot na naroon, hindi ito pagkapagot ng katawan, kundi pagkapagot ng kaluluwa. Ngumiti siya sa akin, pero ang ngiting iyon ay tila ba isang maskara lamang. Tila ba may malalim siyang hinahanap na hindi niya matakpuan sa loob ngaming magandang bahay. Pagkatapos, ibinaling ko ang aking paningin sa aking anak na si Angel at sa kaniyang asawang si June. Pareho silang may magandang trabaho. Sila ang nga modernong Pilipino na laging abala, hawak-hawak nila ang kanilang nga mamahaling cellphone habang kumakain. Nag-usap sila tungkol sa mga bagong investment. Tungkol sa mga plano nilang bumili ng mas malaking lupa at kung paano pa mapapalago ang aming kayamanan. Ngunit sa boses ni Angel, naririnig ko ang pagkairita sa mga kilos ni June. Nakikita ko ang labis na stress at pagkabalisa. Tinanong ko ang aking sarili, Roberto, bakit ganito? Bakit sa kabila nga 5 milyong piso na nakatago sa bangko para sa kanilang kinabukasan? Bakit parang hindi sila masaya? Bakit parang may malaking butas sa gitna ng aming pamilya? Bakit parang nagugutom pa rin sila? Doon ko napagtanto ang isang napakahalagang bagay. Mayroong 2 uri ngang gutom sa mundong ito. Ang unang uri ay ang gutom ng tiyan. Ito ang gutom na madaling solusyonan. Kapag kumain ka ang pandesal, kapag kumain ka ang kanin, busok ka na. Ang para, ang 5 milyong piso ko, ay kayang-kayang pawin ang gutom na ito habang buhay. Ngunit ang ikalawang uring gutom ay ang gutom ng kaluluwa. Ito ang gutom para sa kahulugan ng buhay, gutom para sa tunay na kapayapaan, gutom para sa pag-ibig na hindi kumukupas. At gutom para sa katiyakan na mayroon tayong patutunguhan pagkatapos ng buhay na ito. Ang trahedya ng aking pamilya at marahil ng marami sa inyo na nakikinig ngayon ay sinusubukan nating pawin ang gutom ng kaluluwa gamit ang mga bagay na para lamang sa tiyan. Sinusubukan ni Maria na punan ang kaniyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagbili ng mabagong kagamitan. Sinusubukan ni Angel at John na takasan ang kanilang pagkabalisa sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng higit pa sa pahahabol ng mas maraming pera. Akala nila, kapag naging 10 milyong piso na ang aking 5 milyong piso, magiging panatak na ang kanilang loop, pero nagkakamali sila. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang tinapay na galing sa lupa ay para lamang sa katawang babalik din sa lupa. Ang ating kaluluwa ay nagmula sa langit. Kaya naman ang makakapagbusok lamang dito ay ang tinapay na nagmula rin sa langit. Habang pinagmamasdan ko sila, naramdaman ko ang isang matinding habag. Gusto ko silang yakapin at sabihin, mga anak, Maria, hindi para ang kailangan niyo. Hindi mas malaking bahay ang magpapasaya sa inyo. Mayroon kayong gutom na hindi kayang abutin nga aking makamay. Ito ang dahilan kung bakit kahit mayaman ang isang tao, maari pa rin siyang maging malnourished sa espiritual na aspeto. Maari kang magkaroon ng lahat ng bagay na inaalok ng mundong ito, pero sa gabi, kapag patay na ang mailaw at tahimik na ang paligid, mararamdaman mo pa rin ang nakakabinging katahimikan ng iyong pusong naghahanap. Naisip ko ang mga bata sa lansangan na naghahati-hati sa isang pirasong tinapay pro nakangiti. At naitabi ko iyon sa aking pamilya na may 5 milyong piso pero hindi magawang tumawa ng buong puso. Napagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa damingang nasa iyong pitaka, kundi sa kapayapaan ng iyong espiritu. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pinagmasdan ko ang aking passbook. Tiningnan ko muli ang 5 milyong piso at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ito bilang isang tumpok ng tuyong papel na walang buhay. Kailangan namin ng higit pa sa pera, kailangan namin ng pagkain na hindi napapanis. Kailangan namin ng tinapay na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Dumating ang araw na itinakda ko upang bisitahin ang aking matagal ng kaibigan at abogado, si Ati Ramos. Ang kaniyang opisina ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Makati. Napapalibutan nga salamin at malalamig na aircon. Bit-bit ko ang aking mga dokumento. Ang katibayan ng aking 5 milyong piso na nais kong ipamana sa aking pamilya pagdating ng panahon.
Habang nakaupo ako sa kaniyang mamahaling silya, pinakmamasdan ko si Ati. Ramos, habang binabasa niya ang aking huling habilin, siya ay isang matalinong tao, bihasa sa batas, at sanay sa pahawak ng malalaking halaga ng pera. Nginisiyan niya ako at sinabi, "Roberto, napakapalat ng iyong pamilya. Sa halagang 5 milyong piso, masisiguro mo ang kanilang kaginhawaan sa loop na maraming taon." Tumango ako, pero may kung anong bigat sa aking dibdib habang pinipirmahan ko ang bawat pahinang dokumento. Bawat titik na aking pangalan ay tila ba nagpapaalala sa akin na aking limitasyon bilang isang ama at asawa. Napaktanto ko na kaya kong ipamana ang aking pera, pero hindi ko kayang ipamana ang aking kapayapaan. Kaya kong hatiin ang 5 milyong piso sa 3 bahagi, isang bahagi para kay Maria, isang bahagi para kay Angel, at isang bahagi para sa aking mga apo. Kayang hatiin ng batas ang pera. Kaya nitong ilipat ang pagmamay-ari ng lupa. Kaya nitong ibigay ang bawat sentimo sa tamang tao. Ngunit habang tinititigan ko ang pluma sa aking kamay, naisip ko, paano ang kanilang magatakot? Paano ang kanilang mga pagkabalisa? Maaari ko bang isulat sa testamento na ibinibigay ko ang aking kagalakan kay Maria? Maaari ko bang ilipat ang aking pananampalataya sa bank account ni Angel? Ang sagot ay isang masakit na hindi. Hindi. Isang malaking hindi. Ang mapinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi na ililipat sa pamamagitan ng legal na dokumento. Ang kapayapaan ng puso ay hindi isang ari-arian na maring ibigay ng isang mamatay na tao sa kaniyang mga maywan. Ang kagalakan ay hindi isang asset na maring ideklara sa buwis. Sinabi ko kay Ati, "Ramos, Ati, alam mo ba, habang sinusulat natin ang numerong ito, napapansin ko na ang 5 milyong piso na ito ay parang isang suplemento lamang, parang bitamina na iniinom natin kapag pakiramdam natin ay mahina, pero ang kailangan ng pamilya ko ay hindi suplemento. Kailangan nilang pangunahing pagkain. Kailangan nilang tinapay na magpapanatili sa kanilang buhay kapag wala na ako." Tiningnan ako ni Ati, Ramos, ng may pagtataka. Sanay siya sa mga kliyente na nakikipag-away para sa bawat sentimo, pero hindi siya sanay sa isang matanda na nag-aalala sa kaluluwang kaniyang tagapagmana. Ngunit tinuloy ko ang aking sinasabi. Sabi ko, "Ati, ang perang ito ay kayang bumili ng pinakamahalagang kabaong para sa akin, pero hindi nito kayang bumili ng 1 minutong katiyakan sa langit para sa aking anak." Dun ko nakita ang malaking pagkakaiba ngang baing tedet tinapay mula sa lupa at ngang baing tetray tinapay mula sa langit. Ang tinapay mula sa lupa, tulad ng 5 milyong piso ko, ay may hangganan. Maari itong maubos, maari itong manakaw, maari itong mawalan ng halaga dahil sa inflasyon, at higit sa lahat, hindi mo ito madadala sa kabilang buhay. Ngunit ang tinapay na galing sa langit, ang supply na ibinibigay ng Diyos sa ating kaluluwa, ay hindi nahahati at hindi nauubos. Hindi mo kailangan ng abogado upang makuha ito. Hindi mo kailangan ng pirma sa testamento upang maging iyo ito. Ang kailangan mo lang ay isang pusong nagugutom at kumikilala na hindi sapat ang pera upang mabuhay ng tunay. Habang papalabas akong opisina ni Ati, Ramos, naramdaman ko ang isang uringang kalayaan. "Oh, mayos na ang aking mga papel. Mayos na ang hatian ng aking 5 milyong piso." Ngunit ang tunay na misyon ko ay nagsisimula pa lamang. Ang misyon na ituro sa aking pamilya na huwag magtiwala sa perang nakasulat sa papel, kundi magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng tinapay ng buhay. Naisip ko ang mga kaibigan ko na nasa edad 65 pataas na tulad ko. Marami sa atin ang abala sa pag-ayos ng ating mga pamana. Nag-alala tayo kung sapat ba ang maiwan natin sa ating mga anak. Gusto ko kayong paalalahanan. Huwag niyo silang iwanan na may malaking bank account pero may tuyot na kaluluwa. Ang pinakamahalagang pamana na may bibigay natin ay hindi ang 5 milyong piso, kundi ang pagpapakilala sa kanila sa tanging bagay na makakapagbigay sa kanilang tunay na kasiyahan. Ang tinapay ay mapapanis, ang pera ay mauubos, pero ang salita ng Diyos
at ang kaniyang presensya ay mananatili magpakailanman. Ito ang tunay na kayamanan na sinusubukan kong ipaunawa sa aking pamilya, isang kayamanan na kahit ang pinakamagaling na abogado ay hindi kayang sukatin. Muli, narito ang inyong Lolo Roberto. Sa puntong ito nga aking buhay, madalas akong mapaupo sa ilalim ng puno ngang mangga sa aming bakuran. Hawak ko ang aking lumang Biblia. At binabasa ang nga kwentong dati ay inaakala kong para lamang sa mga bata, ngunit habang tumatanda ako, lalong nagiging malinaw ang mga aral na nakatago sa bawat pahina nito. Nais kong dalhin kayo sa isang tuyo at mainit na lugar. Sa disyerto, kung saan ang mga anak ng Israel ay naglakbay ng mahabang panahon. Isipin niyo ang kalagayan nila, sila ay pagod, uhaw, at higit sa lahat, gutom na gutom. Wala silang makitang mal, wala silang mapuntahang palengke, wala silang prang pwedeng ipambiling pakain, kahit pa mayroon silang 5 milyong piso nun. People, wala iyong silbi sa gitna ng buhangin at init ng araw. Sa gitna ng kanilang kawalan kang pag-asa, nagsimula silang magreklamo. Sinabi nila na mabuti pa raw nung nasa Ehipto sila dahil kahit alipin sila, busok naman sila sa karne at tinapay. Nakakalungkot isipin na minsan, mas gusto nating maging alipin basta busok ang ating tiyan kaysa maging malaya ngunit nagtitiwala sa Diyos. Pero ang Diyos, sa kaniyang dakilang habag, ay gumawa ng isang himala. Hindi niya sila biniyan ng mapa para makahanap ng isang malaking taniman. Hindi niya sila biniyan ng mangga buto upang magtanim ng sarili nilang palay sa gitna ng disyerto. Sa halip, nagpaulan siyang mana mula sa langit. Manna. Isang salita na ang ibig sabihin ay ano ito? Dahil hindi pa sila nakakakita ng ganong klaseng pagkain tuwing madaling araw. Paglipas ng hamok, mayroong maliliit at mapuputing bagay sa lupa. Parang butong ng kulantro at ang lasa ay parang tinapay na may pulot pal. Ito ang tinapay mula sa langit. Dito ko natutunan ang isang napakalaking aral na nais kong ibahagi sa aking pamilya. Ang mana ay kailangang tipunin araw-araw. Araw-araw, hindi nila pwedeng itago ang mana para sa susunod na linggo. Kapag sinubukan nilang mag-imbak ng higit sa kailangan nila para sa isang araw, ang mana ay inaamag at nilalanggam. Nabubulok ito. Bakit kaya ginawa ang Diyos iyon? Bakit hindi na lang siya nagbigay ng supply para sa buong buwan? Ang sagot ay simple lang. Gusto ni Diyos na matuto silang magtiwala sa Kaniya araw-araw. Gusto niyang malaman nila na ang kanilang buhay ay nakadepende sa isang supply na hindi nila kayang kontrolin. Naisip ko ang aking sarili, naisip ko ang aking 5 milyong piso na pinahirapan ko ng maraming taon. Sinubukan kong mag-imba ng mana para sa susunod na 20 taon ng aking buhay. Akala ko, sa pamamagitan ng pag-iipon ng malaking halaga, hindi ko na kailangang tumingin sa langit araw-araw. Akala ko, ang 5 milyong piso ko ang magliligtas sa akin. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ang pera sa bangko ay parang mana na pilit nating iniimbak. Maari itong mawala sa isang iglap. Maaring bumaba ang halaga nito dahil sa krisis sa ekonomiya. Maari itong manakaw. At kahit hindi ito mawala, hindi nito kayang bigyan ng kalakasan ang aking espiritu para sa mga pagsubok ng bukas. Kailangan natin ngang sariwang manna tuwing umaga. Hindi ka pwedeng mabusok ngayon sa kinain mo noong nakaraang taon. Hindi ka pwedeng lumakas ngayon gamit ang pananampalatayang mayroon ka noong bata ka pa. Kailangan mo ang presensya ng Diyos ngayon, sa mismong sandaling ito. Sinasabi ko kay Maria tuwing kami ay nag-almusal, Maria, ang pandesal na ito ay masarap. Pero paalala ito na ang ating tunay na lakas ay nagmumula sa Panginoon, hindi sa ating ipon, kundi sa kaniyang biyaya na bago tuwing umaga. Nakita ko ang pagbabago sa kaniyang mukha. Ang dating takot tungkol sa kinabukasan ay unti-unting napapalitan ng kapayapaan. Ang disyerto ay isang lugar nga pagpapakumbaba. Doon mo malalaman na wala kang kontrol sa lahat na bagay at sa ating pagtanda sa edad na 65 pataas.
tila ba nasa isang uri rin tayo ng disyerto. Humihina ang ating katawan. Nagbabago ang mundo sa paligid natin. At minsan ay pakiramdam natin ay wala na tayong silbi. Pero sa disyertong ito, doon din natin mas mararanasan ang himala ng mana. Huwag kayong matakot kung wala kayong 5 milyong piso sa bangko dahil ang Diyos na nagpakain sa 5 milyong tao, sa disyerto ay ang Diyos na magpapakain sa inyo ngayon. Ang kailangan lang natin ay magpakumbaba at lumabas tuwing umaga upang pulutin ang kaniyang biyaya. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa pagkakaroon ng lahat ng bagay, kundi sa pag-alam na ang siyang nangako ay tapat. Manna, tinapay mula sa langit. Ito ang sikreto ngang isang buhay na walang pag-aalala, isang buhay na nakasandal sa balikat ng Ama. Ngayon naman, dumako tayo sa isang sikat na kwento sa Bagong Tipan. Ang kwento kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nakpakain ng 5,000 lalaki, hindi pa kabilang ang mga babae at bata. Marahil ay narinig niyo na ito sa mamisa o sa maturo sa simbahan. Isang bata ang nagbigay ng kaniyang baon, 5 maliliit na tinapay at 2 isda sa kamayng tao. Ang 5 tinapay na iyon ay sapat lamang para sa isang merienda, pero sa kamayng Panginoon, ang 5 tinapay na iyon ay naging sapat para busugin ang libo-libong tao. At hindi lang iyon, may lumabis pa na 12 bakol. Napakagandang ang himalang ito, sino ba ang hindi mamamangha? Ngunit dito tayo dapat mag-ingat pagkatapos mabusok ng nga tao. Ano ang ginawa nila? Gusto nilang dakpin si Jesus at gawin siya na hari. Bakit? Dahil ba naniniwala sila na siya ang anak ni Diyos? Hindi. Gusto nila siyang gawing hari dahil gusto nila ng isang hering tinapay. Gusto nila ngang isang leader na laging magpupuno sa kanilang tiyan ng libre. Gusto nila ngang isang Diyos na taga-solusyon lamang ng kanilang nga problema sa pera at pagkain. At dito ko nakikita ang aking sarili. At ang aking pamilya, si Angel at si Yun. Minsan, lumalapit tayo sa Panginoon dahil gusto natin ng haring tinapay. Nagdarasal tayo dahil gusto nating lumago ang ating negosyo. Nagdarasal tayo dahil gusto nating madagdagan ang ating 5 milyong piso, ginagawa nating tagabigay lamang ng ating mga hiling ang Panginoon. Pero alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Jesus? Lumayo siya. Umiwas siya sa mga tao. Bakit siya lumayo? Dahil hindi siya naparito para lamang maging isang haring tinapay. Sinabi niya sa kanila ng malakas at malinaw, huwag kayong gumawa para sa pagkaing napapanis, kundi para sa pagkaing nananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. At pagkatapos ay binitawan niya ang mga salitang nakpabago sa lahat, ako ang tinapay ngang buhay. Ito ang malaking pagkakamali ngang marami sa atin, hinahanap natin ang makamay ngang Diyos para sa mga biyaya. Pero hindi natin hinahanap ang mukhang Diyos para sa kaniyang pagkatao. Gusto natin ang tinapay na ibinibigay niya, pero hindi natin gusto ang tinapay na siya mismo. Naisip ko ang aking anak na si Angel. Minsan, kapag binibigyan ko siya ng bahagi ng aking pera, nakikita ko ang kaniyang pasasalamat. Pero bilang kaniyang ama, mas gusto ko na maupo siya sa tabi ko, hawakan ang aking kamay, at makipag-usap sa akin ng puso sa puso. Hindi ko gusto na tingnan niya lang ako bilang isang bank account na naglalakat. Gusto ko na mahalin niya ako dahil ako ang tatay niya. Ganun din ang Panginoon sa atin. Ang 5 milyong piso na mayroon ako ay isang biyaya, pero hindi iyon ang Panginoon. Ang kalusugan natin sa edad na 65 ay isang biyaya, pero hindi iyon ang Panginoon. Si Jesus mismo ang ating kailangan. Siya ang tinapay na kapag kinain mo, hindi ka na muling magugutom sa espiritual. Maraming tao ang tila busok sa panlabas na anyo. Maganda ang sasakyan, malaki ang bahay, puno ang bangko, pero sa loob nila ay tuyot na tuyot sila. Sila ay nagugutom sa gitna ng kasaganaan dahil ang kinakain nila ay ang maling uring tinapay. Kinakain nila ang tinapayng tagumpay, tinapayng kapangyarihan, tinapayng aling mundo. Pero lahat ng yon ay empty calories. Mukhang masarap pero walang sustansya para sa kaluluwa.
Nang sabihin ni Jesus na ako ang tinapayang buhay, inilipat niya ang fokus mula sa milagro patungo sa relasyon. Ang tunay na himala ay hindi ang pagpaparamingang tinapay sa bundok. Ang tunay na himala ay ang presensya niya sa loob ng ating puso. Kaya naman sa aking mga kaibigan na nakikinig, huwag kayong makuntento sa mabiyayang natatanggap niyo. Huwag niyo lang siyang gawing haring tinapay na tatakbuhan niyo lang kapag gipit kayo. Gawin niyo siyang Panginoon ng inyong buhay. Tanggapin niyo siya bilang mismong pakain na nagbibigay ng buhay sa inyong tuyot na espiritu. Ang 5,000 tao ay nabusok noong araw na iyon, pero kinabukasan ay nagutom silang muli. Ngunit ang sinumang tumatanggap kay Jesus bilang tinapay ngang buhay ay magkakaroon ng isang kasiyahang hindi kailanman maglalaho. Ito ang hamon sa atin sa ating gintong edad. Itigil na natin ang paghahabol sa mga bagay na hindi nakakabusog. Buksan natin ang ating mapuso at sabihin, Panginoon, ayoko ng tinapay lang. Gusto kita. Ikaw ang aking tinapay ng buhay. Isang hapon. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mapuno ngang niyog sa aming probinsya, naupo ako sa balkonahe kasama ang aking manugang na si Jun. Si Jun ay isang mabuting tao, masipag, at katulad ko noong kabataan ko, siya ay laging abala sa paghahanap ngang paraan upang mapalago ang aming kabuhayan. Nakita ko siyang nakatitig sa kaniyang laptop. Tila ba may malalim na iniisip tungkol sa kaniyang mga proyekto. Nilapitan ko siya at inabutan ngang isang baso ngang malamig na gulaman. Sabi ko sa kaniya, Jun, magpahinga ka muna. Ang mundo ay hindi titigil sa pag-ikot kung magpapahinga kang ilang sandali. Bumuntong hininga. Si Jun at tumingin sa akin. Sinabi niya na, kailangan niyang magtrabaho ng higit pa dahil gusto niyang madagdagan ang aming ipon. Gusto niyang maging 10 milyong piso ang 5 milyong piso na mayroon kami. Akala niya, kapag narating niya ang numerong iyon, sa wakas ay makakatulog na siya ng mahimbing. Nginisiyan ko siya ng may halong lungkot at nagsimula akong makwento. Sabi ko, Jun, alam mo ba ang paghahabol sa pera, sa kapangyarihan o sa katanyagan ay parang pagkain ngang sismis. Masarap sa simula, nakakaadik ang lasa, pero pagkatapos ngang ilang sandali, mararamdaman mo na lalong sumasakit ang iyong tiyan dahil sa gutom. Ang mabagay na ito ay hindi tunay na pagkain. Sila ay mga pangakit lamang. Ibinahagi ko sa kaniya ang unang malaking katotohanan tungkol sa tinapay ngang buhay. Ang tinapay na ito ay nagbibigay ngang kasiyahan. Isang kasiyahang hindi kayang ibigay ngang 5 milyong piso o kahit ng 50 milyong piso. Ginugugol natin ang ating buhay sa paghahabol nga tinapay na hindi nakakabusok. Hinahanap natin ang ating halaga sa dami ngang ating ari-arian, sa ganda ngang ating posisyon sa trabaho o sa papuri nga ibang tao. Pero pansinin ninyo, pagkatapos nating makuha ang gusto natin, muli tayong nagugutom kapag nakabili tayo ng bagong sasakyan. Pagkalipas ngang ilang buwan ay gusto na nating ng mas bago. Kapag napromote tayo, gusto na natin ng mas matas na posisyon. Ito ay dahil tayo ay nilikha na may isang butas sa ating puso na hugis Diyos, ng malalim at makirot na puwang na nakahanap ng kahulugan at kabilangang tunay. Sinabi ko kay Jun, si Jesus ang ating huling pagkain. Ang final meal ang ating kaluluwa kapag tunay mong nakatakpo si Kristo. Ang malalim na hapdi sa iyong espiritu ay sa wakas ay mawawala. Hindi lang tayo binibigyan ng Panginoon ng mabagay, siya mismo ang bagay na matagal na nating hinahanap, siya ang sagot sa ating bakit, siya ang sagot sa ating sino ako. Kapag nasa loob mo na ang tinapay ng buhay, tumitigil ka na sa pagtakbo, tumitigil ka na sa paghahabol sa mga anino ngang mundong ito. Dahil nahanap mo na ang liwanag, nakita ko ang pagkunot ng nuni Jun. Tila ba sinusubukan niyang unawain ang aking makasalita. Dinuktungan ko ang aking sinabi. Sabi ko, isipin mo Jun, ang lahat ng perang inipon ko na 5 milyong piso ay parang isang appetizer lang. Pwedeng magpasigla ng gana, pero hindi ito ang main course. Si Jesus ang main course. Kapag siya ang nasa gitna ng iyong buhay,
Kahit lugaw lang ang nasa mesa niyo, pakiramdam mo ay nasa isang piging ka. Para sa mga kasama kong nakatatanda, na nasa edad 65 pataas, alam niyo ang sinasabi ko. Nakita na natin ang mga haring bumagsak, nakita na natin ang mga mayamang nagirap, at nakita na natin ang masikat na nakalimutan na. Ang lahat ng tinapay nga mundo ay napapanis, ngunit si Jesus, ang tinapay na ito ay nananatiling sariwa. Ang kasiyahang ibinibigay niya ay hindi nakadepende sa kung ano ang nasa labas natin, kundi sa kung sino ang nasa loob natin kapag buso ang iyong kaluluwa kay Kristo. Mayroon kang kapayapaan kahit sa gitnang bagyo. Mayroon kang kagalakan kahit sa gitnang sakit. Huwag na nating sayangin ang ating natitirang panahon sa paghahabol sa mga bagay na iwanan din natin halina't mabuso sa tunay na pagkain. Ang pag-ibig ni Jesus ay sapat na ang kaniyang presensya ay higit pa sa sapat. June, Maria, Angel, at kayong lahat na nakikinig, huwag kayong makuntento sa mumo. Tanggapin ang buong tinapay, maga pa lang ay gising na ako. Gustong-gusto ko ang katahimikan ngang madaling araw dito sa ating bansa, habang hinihintay ko ang pagputok ng araw. Inihahanda ko ang aking tasangang mainit na kape. At siyempre, hindi mawawala ang mainit na pandesal na binili nga aking apo sa kanto. Habang hawak ko ang pandesal, naalala ko ang dasal na itinuro sa ating ng Panginoon. Ama namin, bigyan mo kami ngayong araw nga aming kakanin sa araw-araw. Sa English, give us this day our daily bread. Napakaganda ngang salitang araw-araw o daily. Bakit kaya hindi sinabi nga, Panginoon na, bigyan mo kami ngayong araw aming kakanin para sa buong buwan? O kaya naman ay bigyan mo kami nga kakanin para sa susunod na 10 taon? Tandaan niyo, ang 5 milyong piso na inipon ko sa bangko, sinubukan kong gumawa nga, sarili kong supply para sa maraming taon. Akala ko, sapat na ang magkaroon ng malaking deposito upang hindi na ako mag-alala kailanman. Ngunit itinuro sa akin ng buhay ang ikalawang katotohanan tungkol sa tinapay ng buhay, ang lakas na ibinibigay nito ay kailangang tanggapin araw-araw. Isang pangangailangan ito na hindi pwedeng laktawan. Sinasabi ko sa aking pamilya, mga anak, hindi kayo pwedeng mabuhay ngayon gamit ang pagkain kinain niyo noong nakaraang linggo. Ganun din sa espiritual. Hindi niyo kayang harapin ang mga laban ng araw na ito gamit ang lakas o rebelyon na natanggap niyo noong nakaraang 10 taon. Maraming tao ang nagkakamali. Akala nila, sapat na ang magsimba minsan sa 1 taon o magdasal lamang kapag may matinding krisis. Pero ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng sariwang supply ng biyaya tuwing umaga, ang karunungan na kailangan mo para gabayan ang iyong nga anak ngayong Martes, ay kailangang hingin ngayong Martes. Ang pasensya na kailangan mo para sa iyong asawa ngayong gabi, ay kailangang hilingin ngayong gabi. Ang Panginoon ay parang mana sa disyerto, bumababa siya tuwing umaga. Gusto niya tayong lumapit sa Kanya araw-araw, hindi dahil madamot siya, kundi dahil gusto niya tayong makapiling araw-araw. Gusto niya na ang ating pagtitiwala ay laging nakatali sa Kaniya. Isipin niyo ang inyong cellphone. Kahit gaano pa kamahal ang cellphone mo, kahit pa nakakahalaga iyan ng 50,000 piso, kailangan mo pa rin iyang i-charge araw-araw. Kapag hindi mo iyon isinaksak sa kuryente, mamamatay iyon at mawawalan ngang silbi. Ganun din ang ating espiritu. Ang panalangin at ang pagbabasa ng salita ng Diyos ang ating charger, at si Jesus ang ating pinakmumulan ng kuryente. Sa aking edad na 70, mas nararamdaman ko ang pangangailangang ito. Ang aking katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang aking isipan ay minsan ay nalilito na rin kung aasa lamang ako sa aking sariling lakas o sa katiyakan ng aking 5 milyong piso. Madali akong mapapagod at mawawalan ng pag-asa. Pero tuwing umaga, bago pa man mag-ingay ang paligid, pinubuksan ko ang aking puso sa Panginoon. Sinasabi ko, Panginoon, narito muli si Roberto. Kailangan kong iyong sariwang biyaya para sa araw na ito. Bigyan mo akong lakas upang maging mabuting lolo sa aking maapo. Bigyan mo akong pasensya para sa masakit nga aking katawan. Ikaw ang aking tinapay para sa araw na ito. At alam niyo ba,
Lagi siyang sumasagot. Hindi niya ako binibigo. Ang lakas na ibinibigay niya ay hindi sumosobra para maging mayabang ako. At hindi rin kumukulang para manghina ako. Sapat lang. Daily bread. Kaya naman sa inyong lahat na pagod na sa pakikipaglaban sa buhay, marahil ay sinusubukan ninyong mabuhay gamit ang panis na tinapay. Sinusubukan ninyong gamitin ang mga lumang karanasan para sa mga bagong problema. Itigil niyo na iyan. Lumapit kayo sa mesang Panginoon ngayong umaga at bukas ng umaga at sa susunod pang maumaga. Ang supplying Diyos ay walang hanggan. Hindi siya naubusan ng grasya. Hindi siya napapagod sa pakikinig sa atin. Ang kaniyang bakery ay laging bukas 24 na oras, pero gusto niya na ikaw mismo ang kumuhanga iyong bahagi. Huwag kang mamuhay sa nakaraan at huwag kang mabalisa sa hinaharap. Sapat na ang biyaya ng Diyos para sa ngayong araw. Kumain ka, lumakas ka, at lumakat ka kasama ang tinapayang buhay. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito muli ang inyong Lolo Roberto, habang lumalalim ang gabi at nananaik ang katahimikan sa ating paligid. Nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa pinakamalalim na sikreto ng buhay. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng lohika, ngunit nararamdaman ng isang pusong nagtitiwala. Kanina lamang, habang kami ay naghahapunan, kumuha akong isang pirasong tinapay. Pinagmasdan ko ito ng mabuti. Isinausa ko ito sa mainit na sabaw at pagkatapos ay kinain ko ito. Sa loob ng ilang sandali, ang tinapay na iyon ay nawala sa aking paningin. Hindi na ito isang bagay na nasa labas na aking katawan. Ito ay naging bahagi na ang aking dugo. Naging bahagi ang aking mga kalamnan. At naging enerhiya na nagpapatibay sa aking puso. Ito ang ikatlong malaking katotohanan tungkol sa tinapay ng buhay. Ang tinapay na ito ay nagbibigay ng kaisahan o union. Sa ating kultura dito sa Pilipinas, mahalaga sa atin ang pagsasalo-salo. Ang salo-salo ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagkakaisa, ngunit mayroong isang uring pagkakaisa na higit pa sa pagupo sa isang mesa. Ito ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at ng kaniyang manlilikha. Isipin niyo ang aking 5 milyong piso na nasa bangko, gaano man kalaki ang halagang iyon, nananatili itong hiwalay sa akin. Ang pera ay nasa loop ng vault o kaya naman ay nakasulat lamang sa aking passbook. Mari ko itong hawakan, mari ko itong bilangin, pero hindi ito kailanman magiging bahagi ng aking pagkatao. Mari itong mawala, mari itong manakaw, dahil ito ay nasa labas lamang. Ngunit ang tinapay ng buhay, si Jesus, ay hindi nananatili sa labas. Kapag kinain natin ang tinapay na ito, siya ay nagiging bahagi ng kung sino tayo, nagiging kaysa natin siya sa ating mga pagsubok, sa ating mga kagalakan, at sa ating mga huling sandali dito sa lupa. Naalala ko ang huling hapunan ng ating Panginoon kasama ang kaniyang maalagad, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya, at pagkatapos ay pinahati-hati niya ito. Sinabi niya ang masalitang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Ang pagkakabahagi o ang pagkakabali ng tinapay na iyon ang nagpapahintulot sa atin na maging buo. Sinasabi ko sa aking asawa na si Maria, Maria, alam mo ba kung bakit tayo nagiging matatak sa kabilang ating katandaan? Hindi dahil sa ating mga bitamina, hindi dahil sa 5 milyong piso, kundi dahil si Kristo ay nasa loob natin. Hindi na tayo ang naglalakat ng mag-isa, siya ang nagbibigay ng lakas sa ating bawat hakbang. Ito ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat basahin o pag-aralan. Maraming tao ang nag-aral ng Biblia gaya ng pag-aral sa isang libro ng kasaysayan. Alam nila ang mapetsa, alam nila ang makapangalan, pero hindi nila kinakain ang salita. Ang salita ay dapat lasapin, dapat lunukin, at dapat hayaang dumaloy sa ating buong pagkatao hanggang sa magbago ang ating pananaw, magbago ang ating ugali, at magbago ang ating puso. Kapag kaysa mo ang tinapay nga buhay, hindi ka na natatakot sa kamatayan. Bakit?
Dahil ang buhay na nasa loob mo ay hindi namamatay. Kapag kaysa mo si Kristo, ang kaniyang tagumpay ay nagiging tagumpay mo rin. Ang kaniyang kapayapaan ay nagiging kapayapaan mo rin. Nakita ko ang aking manugang na si Jun. Minsan ay tinatanong niya ako kung paano ko nagagawang manatiling kalmado sa gitnang maproblemang ating pamilya. Sinasabi ko sa kaniya, Jun, ang kapayapaan ko ay hindi galing sa aking isipan, ito ay galing sa isang naninirahan sa loob ko. Parang tinapay na naging bahagi ng aking dugo, ang Panginoon ay naging bahagi ng aking buhay. Para sa mga kaibigan kong nasa edad 65 pataas, minsan ay nararamdaman natin ang pangungulila, pakiramdam natin ay iniwan na tayong panahon, o kaya naman ay malayo na ang ating mga anak. Ngunit kung tatanggapin ninyo ang tinapay ng buhay, kailanman ay hindi kayo mag-isa. Mayroon kayong kaisahan sa Diyos na lumihang sanlibutan. Huwag lang nating hangaan ang tinapay, huwag lang nating tingnan ang tinapay, kainin natin ito, tanggapin natin ang buhay ni Jesus sa loob ng ating sariling buhay ngayon. Ang kaniyang pagiging wasa sa krus ang naging daan upang tayo ay mabuo muli isang banal na kaisahan na walang sinumang makakasira. Muli, narito ang inyong Lolo Roberto. Sa pagpapatuloy nga ating usapan, nais kong maging tapat sa inyo. Mayroong isang epidemya na kumakalat sa ating bansa at hindi ito isang sakit na nakikita ng mikroskopyo. Ito ay ang tinatawag kong spiritual malnutrition o kakulangan sa sustansya ng kaluluwa. Napapansin niyo ba? Maraming tao ang pumupunta sa simbahan tuwing linggo. Maraming tao ang nagdarasal bago kumain. Maraming tao ang mayroong nga imahe at Biblia sa kanilang bahay. Ngunit bakit tila marami pa rin ang puno ng galit? Bakit marami pa rin ang hindi makatulog dahil sa sobrang pag-aalala? Bakit kahit mayaman ang isang pamilya at may 5 milyong piso sa bangko, ay parang tuyot na tuyot pa rin ang kanilang pagsasama? Ang dahilan ay simple lang, tinatrato natin ang Panginoon bilang isang suplemento sa halip na pangunahing pagkain sa ating mga Pilipino. Mahilig tayo sa mga bitamina. Uminom tayo ng vitamin C. Uminom tayo ng mga supplements para sa ating tuhod at puso. Pero alam natin na ang bitamina ay iniinom lamang minsan sa isang araw. O minsan ay kapag naalala lang natin, hindi tayo pwedeng mabuhay sa bitamina lamang. Kailangan natin kanin, kailangan natin ngulam, kailangan natin ng tunay na pagkain upang magkaroon ng lakas. Maraming Kristiyano ang ginagawang vitamin si Jesus. Kinukuha lang natin siya kapag pakiramdam natin ay mahina tayo. Dinarasal lang natin siya kapag may krisis. Pinupuntahan lang natin siya sa simbahan tuwing linggo ngang 1 oras. At pagkatapos ay iniiwan na natin siya ron. Ngunit ang tinapay ay hindi suplemento. Ang tinapay ay ang bagay na kinakailangan mo upang mabuhay sa bawat oras, sa bawat minuto. Tiningnan ko ang aking pamilya, si Angel at si June. Nakita ko na sila ay nalulunod sa tinatawag kong bakanteng kalorya o empty calories ng mundo. Ang empty calories ay mga pagkain na masarap tingnan, matamis sa panlasa. Pero wala namang ibinibigay na sustansya sa katawan. Ang social media, ang paghahabol sa uso, ang labis na pag-aalala sa sasabihin ng ibang tao, ang pag-ipon ng kayamanan para lamang sa yabang, lahat ng iyon ay empty calories. Mabubusog ka sa simula. Pakiramdam mo ay ang galing mo dahil mayroon kang 5 milyong piso. Pero sa huli, malnourished ang iyong kaluluwa. Nagiging sakitin ang iyong espiritu. Madali kang magalit, madali kang mawalan ng pag-asa, madali kang mainggit sa iba. Ito ang masintomas ng spiritual malnutrition. Sinasabi ko sa aking sarili, Roberto, huwag mong hayaan na ang iyong pamilya ay mamatay sa gutom sa gitnang kasaganaan. Ang mundong ito ay puno nga bagay na mukhang tinapay, pero bato naman pala. Kung ikaw ay pagod na sa paulit-ulit na siklo ng gutom at sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman naktatagal, panahon na upang baguhin ang iyong dieta. Itigil na natin ang pagtatrabaho para sa pagkaing napapanis. Ang mabagay na iwanan din natin pagdating ng oras. Simulan nating hanapin ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Kayo bang makasama ko sa gintong edad? Kamusta ang inyong espiritual na kalusugan? Baka naman ang pinapakain niyo sa inyong kaluluwa ay puro balita na nakaka-stress, puro samanglup sa nakaraan, o puro pag-alala sa pera. Ang maiyan ay lason sa kaluluwa. Kailangan natin ang substance. Kailangan natin ang tunay na sustansya. At ang sustansyang iyon ay matatakpuan lamang sa pagbababad sa presensyang Diyos. Hindi sapat ang isang beses sa isang linggo. Kailangan natin siya tuwing umaga, tuwing tanghali, at tuwing gabi. Huwag mong gawing emergency kit ang iyong pananampalataya. Gawin mo itong iyong hininga, gawin mo itong iyong pagkain. Ang 5 milyong piso ko ay hindi makakapagbagaling sa aking spiritual malnutrition. Tanging ang tinapay ngang buhay lamang ang makakagawa niyon. Magbago tayo ng dieta ngayon. Iwasan ang ma-empty calories ng mundo at mabusok sa tamis at sustansya ng pag-ibig ni Kristo kapag ang iyong kaluluwa ay malusok. Kahit ano pang dumating na pagsubok, ikaw ay mananatiling nakatayo at mainggiti sa iyong mga labi. Narito na po tayo sa huling bahaging ating paglalakbay. Muli, ako ang inyong Lolo Roberto, gabi na dito sa aming tahanan. At habang pinakmamastan ko ang aking pamilya na mahembing ng natutulog, nararamdaman ko ang isang uri ngang katahimikan na hindi ko naramdaman noong kabataan ko, isang katahimikan na hindi nanggagaling sa aking 5 milyong piso sa bangko, kundi sa katiyakan na ang aking kaluluwa ay busok na. Sa huling kabanatang ito, nais kong iwanan sa inyo ang aking pinakamahalagang payo, isang payo na ibinigay ko rin sa aking asawang si Maria, sa aking anak na si Angel, at sa aking manugang na si June. Panahon na upang baguhin natin ang ating dieta, panahon na upang baguhin natin ang pinapakain natin sa ating espiritu. Alam niyo, sa loob ngang mahigit 70 taon ngang aking buhay, naging alipin ako nga paghahanap sa tinapay na napapanis. Nagtrabaho ako ng husto para sa 5 milyong piso na ayon. Inisip ko na kapag narating ko ang halagang iyon, tapos na ang lahat ng aking paghihirap. Pero mali ako, ang tinapay mula sa lupa ay para sa katawan lamang, at ang katawan ay tatanda, hihina, at babalik din sa alabok. Huwag niyo po akong lilituhin, mahalaga ang magtrabaho, mahalaga ang mag-ipon para sa pamilya. Ngunit ang tanging pagkakamali na hindi ko nais na gawin ninyo ay ang ubusin ang inyong buong buhay sa paghahabol lamang sa mga bagay na hindi niyo naman madadala sa hukay. Sinabi ko kay June isang gabi, habang kami ay naglilikpit ng mga gamit, June, itigil mo na ang labis na pag-aalala sa susunod na 1 milyong piso. Huwag kang gumawa para lamang sa pagkain na madaling mabulok, kundi hanapin mo ang tinapay na magbibigay sa iyong buhay na walang hanggan. Nakita ko ang pagluwag ng kaniyang dibdib, parang may mabigat na dagan na nawala. Ang payo ko sa inyo ay simple lang, ngunit kailangan ng gawa. Huwag lang ninyong hangaan ang tinapay ng buhay. Maraming tao ang mahilig mag-post ng mga quotes mula sa Biblia sa Facebook. Maraming tao ang nakikinig sa mga pangaral at nagsasabing ang ganda naman niyon. Pero ang pahanga sa tinapay ay hindi makakabusok sa iyong tiyan. Kailangan mo itong kainin. Ang pagtanggap kay Jesus sa iyong buhay ay hindi isang seremonya lamang. Ito ay isang aktwal na pagpapasya na gawin siyang sentrong iyong araw-araw. Mula sa pagising mo sa umaga hanggang sa pagpikit ng iyong mga mata sa gabi. Siya dapat ang iyong lakas. Para kasama ko sa edad na 65 pataas. Baka iniisip niyo na huli na ang lahat. Baka iniisip niyo na dahil malapit na tayong matapos sa ating karera dito sa lupa ay wala na tayong magagawa. Nakakamali po kayo. Ngayon ang pinakamagandang panahon upang mabusok sa tinapay ng buhay. Ngayon ang oras upang linisin ang ating dieta mula sa mga loob, mula sa mapanghihinayang sa nakaraan, at mula sa takot sa hinaharap. Ang mesang Panginoon ay laging nakahanda. Ang supply ay walang hanggan. Hindi ka maubusan ng kaniyang biyaya. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit at tumanggap. Huwag mo siyang tratuhin na parang suplemento o bitamina na iniinom mo lang kapag may sakit ka. Gawin mo siyang iyong pangunahing pagkain, ang iyong pandesal sa umaga, ang iyong kanin sa tanghali, at ang iyong pahinga sa gabi.
sa inyong pakikinig sa aking kwento. Sana ay nakita ninyo ang kaibahan ng 5 milyong piso at ng isang buhay na puspos ng espiritu. Ang pra ay kayang bumili ng kama, pero hindi nito kayang bumili ng himbing ng tulog. Ang pra ay kayang bumili ng pagkain, pero hindi nito kayang bumili ng gana sa buhay. Tanging ang tinapay ngang buhay lamang ang makakagawa niyon. Ito na ang aking huling habilin para sa inyong lahat. Tanggapin ang buhay ni Jesus sa loob ng inyong buhay. Hayaan niyo siyang pagduktungin ang piraso ng inyong puso na nabasag ng mundong ito. Siya ang tinapay na binalibali upang tayo ay mabumuli. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa mahabang pagkukwentong ito. Ako si Lolo Roberto. At dalangin ko na nahanap ninyo ang tunay na kasiyahang matatagpuan lamang sa tinapayang buhay. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na video, makarba in hamay, salamat po, at pagpalain kayo ng may kapal. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig hanggang sa dulo ng ating kwento ngayong araw. Ako ay tunay na nagagalak na ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking buhay, mula sa aking mapangarap nung kabataan ko, hanggang sa pagkakatuklas ko sa tunay na kayamanan sa aking katandaan. Sana ay nananatili sa inyong isipan ang makwento tungkol sa aking 5 milyong piso, ang aking mahal na asawang si Maria, ang aming anak na si Angel at ang kaniyang asawang si June, pati na rin ang aming abogado na si Yati Ramos. Ang lahat ng mga taong ito at ang mahalaga ng perang na banggit ko ay bahagi lamang ng aking paglalakbay. Ngunit ang tanging bida sa kwentong ito, ang tanging nagbigay kulay at tunay na kahulugan sa lahat ng iyon, ay walang iba kundi si Jesus ang tinapayang buhay. Huwag po ninyong kakalimutan ang ating napag-usapan. Ang mundo ay laging mag-aalok sa inyong maraming uring pagkain, maraming tinapay na mapapanis, maraming pangako na mapapako, at maraming kayamanan na iwanan din natin. Ngunit isa lamang ang tinapay na magbibigay sa inyong ganap at permanenteng kasiyahan. Huwag niyo po siyang gawing bitamina o suplemento lamang na inaalala niyo lang kapag kailangan. Sa halip, gawin niyo siyang inyong pangunahing pagkain. Gawin niyo siyang sentro ng inyong buhay sa bawat oras. Kung ang kwentong ito ni Lolo Roberto ay nagbigay sa inyo ng kaunting inspirasyon, o kung naramdaman ninyong muli ang pintik ng pag-asa sa inyong puso, hinihiling ko po na i-click ninyo ang subscribe button at ang kampana ng notification. Malaking tulong po ito upang mas marami pa tayong maabot ng mga lolo at lola na nangangailangan din ng pampalakas ng loob. Ibahagi niyo rin po ang video na ito sa inyong kaibigan, sa inyong kapamilya, o sa sinumang kakilala ninyo na tila ba ay nagugutom din sa espiritual at naghahanap ng tunay na kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Sa simpleng pag-share ninyo, maaari kayong maging instrumento ng Diyos upang may isa pang kaluluwa ang mabusok sa kaniyang walang hanggang pag-ibig. Muli, ako ang inyong Lolo Roberto na nagpapaalala sa inyo na ang mesa ng Panginoon ay laging bukas para sa inyo. Hindi mahalaga kung ano ang inyong pinagdaanan sa nakaraan. Hindi mahalaga kung gaano na kayo katanda o kahina. Laging may sariwang tinapay na naghihintay sa inyo tuwing umaga. Salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. Ang inyong panonood ay nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na makapagbigay mga kwentong may saysay, mga kwentong may aral, at mga kwentong maklalapit sa atin sa ating manlilikha. Makita-kita po tayong muli sa ating susunod na kwento. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayong may kapal sa bawat sandali ng inyong buhay. Ingat po kayong lahat. Salamat po at paalam.